May malaking pagbabago dito sa mga baboy namin, hindi na umalingasaw ang amoy. Simula nga nung nagpalit kami ng feeds, doon namin napapansin yung malaking pagbabago dito sa amoy ng mga dumi ng mga alaga namin. Dahil nanay ko yung madalas nagpapakain ng baboy, ngayon na ay madalas siyang nababanggit. Hindi na doon nag-aamoy dumi ng baboy dito sa aming piggery. Nalaman nga rin ng kapatid ko, yung feeds na ginagamit namin ay nagpalit na rin siya. Napakalaking bagay din talaga yung amoy ng ating piggery dahil posibleng magreklamo ang ating mga kapitbahay kapag umalingasaw ang amoy. Buti na lang ay na-discover namin itong bagong feeds ng BMEG. BMEG Premium Super Grower na ang binibigay namin dito sa aming mga baboy. Yung feeds kasi nila ay meron itong kontrabaho formula. Meron ding nipis taba technology. Kaya't hindi lamang sa pagbabago ng amoy ng ating piggery, kundi maging sa mga alaga natin, mas maganda yung quality ng karne. Kompleto nga rin ito, may BMEG Super Beak, BMEG Super Starter, BMEG Super Grower, at BMEG Super Finisher. At meron ding quality feeds ang BMEG para naman doon sa mga inahin nating baboy. BMEG Premium Super Inahin 1 Dummy Beak, yung pinapakain namin sa mga inahin naming baboy. Simula day 1, mula nang sila'y masampahan hanggang sa day 100. At sa ika-day 101 naman, hanggang sa sila'y may mga biik na, hanggang sa mag-awat na at bago sila masampahan, ay BMEG Premium Super Inahin 2 Dummy Gatas naman ang binibigay namin pakain sa mga inahin naming baboy. Tapos pag nasampahan na namang muli, ay doon na naman tayo mag-upisa sa BMEG Premium Super Inahin 1 Dummy Biik. Magbilang na naman tayo doon hanggang day 100. Tapos balik na naman ulit doon sa BMEG Premium Super Inahin 2 Dummy Gatas. Grabe na nga rin talaga ka-quality ang feeds ng BMEG ngayon. Noong ginagamit nga namin dito sa mga inahin naming baboy, doon pa nga lang sa dumalaga naming inahin, first time pa lang magbuntis at first time mga anak. Cross namin ng Landrace at Large White, ay grabe, napakaraming anak. 15 agad yung unang anakan pa lang. Bilib talaga ako dito sa bagong mas pinalakas na feeds ng BMEG ngayon. At mas pinadali pa nga rin ang tamang paggamit ng feeds ng BMEG dahil nasa sako na nila mismo. Nandun na mismo ang instructions kung ilang days nga ba ang pagpapakain ng bawat partikular o klase ng feeds na ibibigay sa iyong mga alaga. At doon naman sa maraming nagtanong kung ano nga ba ang ginagawa namin, kung bakit napagsabay-sabay namin ang pag-aalaga ng mga baboy, may mga manok, pabo, gansa at meron din alagang mga kambing. Anong ginagawa namin? Kasi maraming nag-aalaga din, napapasuko sila kasi madalas ay nagkakasakit ang mga alaga, nauubos. Ito naman sa amin, lakas ng loob ang aming puhunan at higit sa lahat, ipag-pray natin yung mga ginagawa natin at gawa natin ng diskarte nang tuloy-tuloy pa rin natin maparami yung mga alaga namin. Meron din tayong ginagamit dito ng mga vitamins, may mga gamot, may mga pampurga din tayo sa tuwing panahon naman na nagkakasakit yung mga alaga namin. Sa vitamins ang ginagamit natin bilang maintenance sa mga alaga natin ay itong Multi-V. Sulit na sulit din kasi ang paggamit nitong Multi-V dahil mataas ang kanyang vitamin content sa bawat sachet ng vitamins na ito. Malaking tulong ito upang mapalakas ang resistensya, upang makaiwas sa sakit at mapanatiling malusog ang mga alaga natin. Mas nagiging magana kumain ng mga alaga namin kahit mas mabilis silang napapalaki. Itong Multi-V ay gawa ito ng San Miguel Animal Healthcare kaya talagang garantisado at siguradong epektibo sa mga alaga natin. Doon sa mga nagtatanong naman ng pampurga na ginagamit namin sa mga alaga namin, itong Bulatigok SD naman yung ginagamit namin. Lalo na itong mga alaga nating manok ay more on naka-free range. Meron din tayong mga baboy na naka-free range. Aya't kailangan din natin silang mapurga. Ito naman sa mga nagtatanong, base din sa naging experience namin dito, kapag may sakit halimbawa yung alaga natin, ano yung binibigay naming gamot. Dito sa amin ay meron na kami nakahandang mga gamot in case na magkasakit ang alaga. Ang ginagamit naman natin ay itong Amoxil V. Sa mga biik natin, ito yung gamot kontra pagtatai at iba pang impeksyon ng mga alaga nating biik. At ito rin ay naging mabisang gamot dun sa mga manok namin kapag may mga sipon, pisik, hala. Papansin natin buhaghag ang balahibo ng ating mga alaga at walang ganang kumain. Or yung pamimilay ng mga biik at manok namin, ito yung binibigay namin agad, Amoxil V. Ito naman ay nabibili to sa mga aggregate store, sa mga poultry supply nationwide. Isa pang paraan na pwede natin i-apply dun sa pag-alaga natin ng hayop, mga manok, pabo, gansa, dito sa amin ay naka-free range itong mga alaga namin. Kaya't kapag wala naman tayong malaking puhunan, ay pwede na naman tayo makatipid. Magtanim tayo ng mga kinakain ng mga alaga natin katulad ng yellow corn, sola, madre de agua. Manguha tayo ng mga leftovers ng mga palay at yun yung pwede natin ipakain dito sa mga alaga natin. Dito, hindi tayo mapapagastos dun sa pakain ng mga alaga natin ng malaki, pero kailangan lamang din natin na gumalaw. Kailangan natin mag-effort para naman ay meron tayong kapakain sa mga alaga natin ng libre. Sa maraming mga backyard farmers na wala naman talagang malaking puhunan na pang-umpisa, ay nagtatanim muna sila, gumagamit sila ng mga natural na mga resources na pwede nilang ikabigay din pandagdag na pakain o pang merienda ng mga alaga nila. At doon sa mga pabahay naman, yung mga available din ng mga resources katulad ng kawayan, available ng mga kahoy, nipa, anahaw o kung ano mga pwede available na nasa paligid na pwede nilang idagdag pampatayo ng mga bahayan ng mga alaga nila. Yun yung kanila mga ginagamit nang maumpisan nila agad ang kanilang mga plano. At kapag dumating na ang panahon sa iyong pag-uumpisa at meron ka nang naipon na puhunan, ay pwede ka na rin mag-alaga ng mga hybrid na mag-pure feeds ka na sa mga alaga mo para mas mabilis mong maibenta. Lalong-lalo na kung may malakas na demand na yung iyong mga alaga at gusto mo naman ay mas mabilis mong napapalaki, mabilis mong naibibenta. So nandyan naman yung mga solusyon ng feeds naman na po pwede natin ikabigay na pakain doon sa mga alaga natin. At kapag may malaki-laki ka ng puhunan ay pwede ka na doon mag-roll. Kung baga doon sa first batch ng iyong mga alaga ay kailangan mong maglabas ng puhunan, tapos kapag yun ay naibebenta na naman ay doon mo na naman kuhanin yung puhunan mo sa next batch naman ng iyong alagaan. Hanggang sa mapalaki at mapalago mo lalo yung iyong kabuhayan. Yung magandang kabuhayan minsan ay nasa pag-uumpisa lamang yan. Kung naumpisan mo na ay meron ka nang pwedeng ituloy-tuloy at malay mo balang araw, balang panahon. Yan pala ang sa pamumuhay mo ay magpapaahon.